For today's van life and camping episode, ang camper van natin ay tutulak papuntang Lucban, Quezon. Biyaheng hindi lang camping, kundi meron din mga adventures and side trips. Malamig ka. O, di ba? Parang may yelo. Ano ba to? Bukal o ilog o ano? Mga destinasyon na tumatak sa bahay ng Lucban, Quezon. Pupuntahan natin yung mga yan. Mga pagkaing tatak Lucban. Titikman din natin yan. Ito ay, anong tawag dyan bro? Pancit Lucban. Van life and camping. At kwento ng totoong buhay sa Lucban, Quezon. Yan ang mga dapat yung abangan. And welcome back to another episode. Ngayon na ang simula ng ating van life and adventures dito sa South. Pansin mo, napakadaming uwak. Kasi literal na parang normal na ibon silang pagganong-ganon lang sa kalsada. Nakakatakot, no? Palipad ng drone? Hindi ako magpapalipad ng drone kapag ganyan kasi dadagidin. Ayun o! Ayun, madadaanan mo, bigyan mo mahal. Ayun, sana makita sa drone. Sa drone. Sa ano? Sa ano? Wala, nawala na. Andiyan na sila sa mga puno-puno. Marami talagang uwak dito. Literal na napakababa ng mga lipad nila. Okay mga first timers, welcome back. Yes, welcome back. Welcome back to another van life episode. Nasa South tayo at kasalukuyan tayo ngayong nasa bayan ng Nagcarlan, kung hindi ako nagkakamali, o nakalagpas na tayo. Pero syempre alam naman natin na ang panahon natin ngayon ay tag-ulan. Tag-ulan. Ba't pa wala ako sa wisyo ngayon? Ang taas ng energy ko pero yung utak ko hindi nagja-jive sa katawan ko. Alam natin na kahit saan ngayon dito sa atin sa Pilipinas, mas malala dito sa Luzon, na napakainit talaga ng panahon. Pero alam nyo ba dito sa South, may isang lugar dito na kahit summer malamig, which is yun yung Lucban, Quezon. At doon tayo pupunta. Wala tayong kaplano-plano kung saan yung mga pupuntahan natin, saan yung side trips natin. Basta ang goal lang namin ngayon, makahanap ng ilog, makapamalengke, and yung tutuluyan ay hindi pa namin alam kung saan talaga. Kasi ngayong araw ay election day, holiday ngayon. So probably lahat ng mga campsites ngayon sarado. Napakailap ng durian ngayon dito. May mga durian dito eh. Pero no problem, kailangan lang natin ng spot. May camper van tayo, makikiusap tayo, sa camper van tayo matutulog. Okay? Yung pakiramdam dito sa Nagcarlan, para kang nasa Atimonan, Quezon, no? Parang ganyan din yung pakiramdam, no? Yung maliit yung kalsada, wala mga parking spaces sa mga bilihan ng mga kung ano-ano dyan. Oo, no? Pero napakadami ng pwedeng bilan dito ng kung ano-ano. Mahigit isang oras lang, narating na natin agad ang Liliw, Laguna. Oh, liliw ko, miss kita. Ang lugar na kung saan maraming kailugan at mga resort. Sa mga hindi pa pala nakakaalam, ang Liliw, Laguna ay meron sila first timers na sariling brand ng mga tsinelas. Tignan mo, napakadami mga tsinelas dito. Parang kung sa atin sa Maynila, Marikina, di ba? Dito sa Liliw, Laguna, meron din ganyan sila dito. Mga local products ba na mismo mga lokal ng Liliw, Laguna ang gumagawa ng mga tsinelas, sandals, sapatos ba? Meron din? Meron din. Hindi ako nagkakamali, meron silang Tsinelas Festival ba? Magtanong tayo. Ate, pwede po magtanong, ano pong festival po ang meron po dito sa Liliw? Tsinelas Festival. Tsinelas Festival? Ay po. Salamat. Oh, Tsinelas Festival nga. Next town, Mahayhay. Meron kami nakita isang signage na meron daw falls sa resort na ito, kaya pinasok muna namin. Dalitiwan Resort. Mukhang may falls. May mga madadaanan pa naman tayong magagandang mga ilog eh. Pero dito, silipin lang natin, makita lang natin. Ay, grabe ang tarik. Pero kaya naman ito. Hindi naman tayo maliligo. Tatanungin lang natin kung magkano yung entrance para sa mga susunod natin. Kunwari, kasama natin yung mga family natin. May mga birthday celebration, pwede nating puntahan. Pala kulay blue yung tubig kasi yung pintura ng pool, kulay blue. Pero running water yan.
Kailan ka napunta dito, mahal? 2018. 2018. Kasama kayo mga ka-riders ko. Ang lamig ng tubig. Malamig ka. O, di ba? Parang may yelo. Saan ka na ano? Ano ba to? Bukal o ilog o ano? Nakalagay ito sa listahan ng mga pagsiselebrate na ng birthday ng mga mahal natin sa buhay. Oo. Di ba, the last time na ikaw na birthday? Sa Biga. Sa, ano yun? Biga. Biga. O dito naman sa AJ. May height ito, di ba? Oo, may height. Pwedeng tawaging ano cold spring yung resort, no? Dahil sa napakalamig na tubig. 150 per head plus parking fee. Pero may mga ilog pa tayong madadaanan. Hindi ko lang sure kung dito bang way yon, pero malamig at napakalinaw doon na tubig yun. Hintuan natin kapag nadaanan natin. Ito na yun, no? Oo, ito Ang dami ng tao. Kung aalalahanin ko, siguro mga way back 4 years ago, napuntahan na namin itong lugar na ito, mga first timers. Hindi pa ganito masyado itong lugar na to. Malinaw Resort from Mahayhay going to Lucban, Quezon. Madadaanan nyo to. Next time. Huwag mo na, marami pa tayong gagawin. Okay, let's go. Mahal, let's go. Mahal, parang may festival dito na mangyayari, no? Pahiyas Festival. Tanungin natin yung kaibigan natin si Katipay. Oo. Tanong ibig sabihin, hindi natin alam kung tapos na ba yung Pahiyas Festival na yan o mangyayari pa lang. Makakasama naman natin siya mamaya, diba? Oo. Sa kanya natin tanong. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Pahiyas Festival. Ay, ang ganda! Ang ganda! Pahiyas! Pagkapasok namin ng Lucban, wala akong ibang ginawa kundi hulaan kung ano ang ibig sabihin ng pahiyas. Hindi kaya ang ibig sabihin ng pahiyas ay yung tulungan ng pagbubuhat ng mga bahay? May tawag dun Ano bang ang tawag dun? Hindi ko alam. Last episode, isip ako ng isip kung ano yung north, east, west, south sa Tagalog. Ano natin mamaya? Maraming salamat sa mga nag-comment. Ngayon alam ko na. Ngayon naman yung pahiyas naman ang aalamin natin ngayon. Mabilis lang sagutin itong katanungan na to dahil nandito tayo. At dahil saktong tanghaling tapat kami nakarating ng Lucban, naghanap muna kami ng makakainan. Yan, pwede siya. Sampat Eatery. Pork sisig. Longganisa, Lucbang Longganisa. Napakasarap ng mga longganisa dito sa Lucban. Pero mamaya madadaanan natin yung mga first timers. Sana. Hindi ko lang alam kung ibang ruta yon, pero may madadaanan tayo mamaya na isang kalye yon na punong-puno ng mga vendors ng longganisang Lucban. 80 pesos itong dalawa? Hindi. 80 ang isa? Ako, mahilig talaga ako sa maanghang, mga first timers. Tignan nyo ang maanghang, ang pagkain ng sili, maganda ang benepisyo nito sa katawan. Good for the heart, good for the blood streams. Ano? Naluluha ka. Para sa kanila yan, man? Oo, hatiin ko na lang. Mamatog pala siya eh. O, inom ka na ng tubig, dali. Water. Hindi ko tubig pa, ma'am. Nasarapan kami sa kanin nung kinainan namin. Tapos, tinanong ni Prisha kung meron silang binibentang bigas. Nagbibenta nga sila ng bigas. Masarap eh. Ang galing mo talaga sa mga ganyan. Antayin natin yung ating kaibigan na si Katipay. Mag-aalauna pa lang, siguro mamili na rin tayo ng mga kakailangan nating mga pagkain, no? Oo. Kailangan natin mamalengke. Tapos, punta muna tayo ng grotto para bumili tayo ng Lucbang Longganisa. Pupuntahan natin ngayon kung saan tayo makakabili ng longganisang Lucban. Garlic pwede mo. Ilang beses na tayo nakadaan dito ng Philippine Loop. Garlic longganisa. At minsan na rin tayong bumili dito. Patikman lang natin, no? Oo. Sige po. At meron din kami nadaanan na nagtitinda ng paborito naming gulay, ang pako. Kaya bumili na rin kami.
Mother's Day to me. Pagkatapos, pumunta kami ng pamilihang bayan. Namili muna kami ng mga kakailanganin at mga lulutuin natin. Oh my God, sa tayo magpa-park. Pasok mo dyan. Tinatanong natin kung saan. Ano ba ito eh? Hindi pwede sa malubong dyan eh. At habang inaantay natin ang ating kaibigan, huminto muna kami sa isang malilib na parte ng kalsada para magpahinga at magantay. Kumusta ka dyan? Ito. Sarap ang hangin. Nakaidlip ako ng mga siguro kulang-kulang isang oras. Nagising lang din ako kasi maraming rumaragas ang mga sasakyan. Ano ba to? Nakakagutom naman to. Mal, it's a sign. Hindi, meron na kami nabibili kanina sa palengke. Maglalaga kami mamaya, gagawa kami ng soup ng dinner. Enjoy lang namin yung pagsistay namin dito. Ganito talaga kapag nasa biyahe tayo eh. Tanging van lang ang ipapark natin sa tabi-tabi at pwedeng pagpahingahan. Isa sa mga dahilan kung bakit malamig daw dito is itong bundok na yan mga first timers. Ang bundok na yan ay, ang tawag dyan sa bundok na yan? Banahaw? Banahaw. Bulkan ba yan? Mount Banahaw? Mount Banahaw. Ang Mount Banahaw ay isang bulkan. Pero matagal na itong hindi aktibo. At pinuntahan na nga natin ang ating kaibigan na si Katipay sa kanilang restaurant. Ayun. Wala, ito nang-i-invade kami ng privacy mo ulit. Alam ko ya. Picture siya ako bro. Meron akong tanong. Since na Pahiyas Festival, di ba sinabi mo sa akin nung kahapon kung alam ko yung Pahiyas Festival? Oh, yung dumaan kayo ni Commander D. Yun yung Na panahon wala na kang makuhang hotel. dito. Na mura, hindi mo pa ako kilala mag... Hindi mo na magkakilala. Pupuntahan mo. Yun, ano ba hanapin natin yun? Hindi, ang tanong ko, alam ko yung Pahiyas Festival, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Pahiyas. Kung ano ba yung sineselebrate ng Lokban. Ah, okay. So, sineselebrate dyan yung San Isidro Labrador yata yun. Tapos yung ibig sabihin ng Pahiyas is parang payas. So, yung payas, mamaya or sa ibang araw, pakita ko sa inyo yung mga disenyo. Yung mga bahay na meron mga disenyo na makulay na tinatawag na keeping. Keeping. Yung keeping, pwede rin kainin. Parang chicheria na parang Rice Krispies, parang gano'n. Kailan ba Pahiyas? 14 and 15. Parang dito pa tayo nun ah. Dumating na kayo bigla eh. Hindi, pwede. Lapit-lapit lang naman ng bae. At least ngayon, alam na natin kung anong ibig sabihin. Pero hindi ako sure. Kung yung mga first timers na nanonood na Tagalokban, paki-comment nyo na lang kung tama ba yung sinabi ng Katipay nyo na Lokbanin, kung tama ba ako. Tama. Kahit na sabihin Lokbanin ako, hindi ko pa rin sigurado. Alam mo, nasa comment section ang sagot. Nasa comment section na nga eh. Di ba mahirapan yung sarili natin? Andiyan naman yung mga Lokbanin, di ba na iba? Parang kahapon, pinahirapan mo yung sarili mo, hindi mo alam yung north, east, south, west. Oo. Napaisip din ako, nagmamanayaw din ako nung panahon nung pinapanood ko yun. Di ba nahawaan kita ng kaka-overthink? At bago nga tayo maghanap ng campsite, pinatikim sa atin ng ating kaibigan na si Katipay ang Pansit Lokban. Ito ay, anong tawag dyan bro? Pansit Lokban. Natawag mo iba yan na Pansit Tabang. Pero original yan is Pansit Lokban talaga. So Thank ito you. yung pizza namin. So ito yung primo pizza. Yung legit na Pansit Lokban na... At umalis na nga kami para maghanap ng campsite. Namiss ko bigla yung roof tent ko! Namiss ko bigla! Ulipat natin muna yan doon. Bumili lang muna kami ng tubig dito. Maiinom namin. Meron na tayong place mga... Hindi natin ma-movie yung Mount Banahaw pag ganyan yung ulap. Wala tayong makita. Oo nga. Pati niya ulap ko naman. So negative na makapagpalipad tayo bro ng drone para makita yung Mount Banahaw. Pero meron na akong shot kanina bro. Naabutan ko pa yung kaninang medyo hindi pa siya masyadong kinakain ng lupa. Ng ano? Ula pala. Ano lupa? Basta ano lang kami, bubuntot lang kami sa'yo bro. Lahat ng mga nakakasama namin sa camping, meron laging radyong inaabot sa atin. May radyo tayo, hindi natin dala-dala. Next time dalhin na natin, no? Oo. Kanina habang kumakain kami ni Bro Katipay dun sa Patakim sa kanilang restaurant, kami ay gumawa ng list ng mga places na pwedeng tuluyan natin, pero dahil nga
paggabi na rin at yung iba ay malalayo, nilista muna namin yon at iisa-isa namin pupuntahan yon every time na andito tayo sa South Ba. Side trip muna tayo bago tayo tumuloy sa tutuluyan natin. Kamay ni Jesus. Okay mga first timers, welcome muna dito sa The Healing Church of the Risen Christ, o mas kilala sa tinatawag na Kamay ni Jesus Shrine. Isa itong simbahan ng Katoliko at destinasyon din ng mga turista na matatagpuan sa kahabaan ng Lukban Tayabas Road, lalawigan ng Quezon. Ang pagtatayo ng dambana at ng mga nakapaligid na complex ay nagsimula noong Pebrero 2002. At itinayo ito sa pamamagitan ng mga donasyon at mana ng nagtatag dito. Pero ito ay pansamantalang isinara noong 2020 hanggang 2021 dahil sa mga restriksyon sa paglalakbay kaugnay ng mga hakbang sa community quarantine. Ngunit muli itong binuksan noong 2022. Patis Arami Resort and Hotel. Welcome. Pasok na tayo. Social naman natin, pagkakampingan. Gusto lang ni Bro Katipay na maging komportable yung stay natin. Actually gusto nga niya talaga sa mga kailugan Pero dahil nga napasarap ang kain natin, napasarap ang kwentuhan, hindi na tayo pwedeng lumayo na para makapagpahinga na tayo. Patis Aramin Resort and Hotel. Sobrang laki daw nito. May mga spots na pwede mag-car camping sa loob. So medyo nature-ish pa rin yung tutuluyan natin, yung tutulugan natin ngayon. Makakapag-camping tayo na may mga niyog-niyog. Happy? Happy, syempre. Matod, happy ka ba? Tao, gudugod Gapa nga, dito pa lang. Wala nga. Banat, Jennifer! Sarap dito, may mga nyug-nyug tayong katabi. Ganda dito, bro. Tara, silipin muna natin kung saan tayo pwede. Dito pa lang maganda na Kitang-kita pala natin dito bro yung Mount Banahaw. Yung next time na babalik ka dito, kailangan na natin ng hiking shoes. Doon naman tayo pupunta sa taas. Mag-hiking naman tayo para mabawasan na yung ating mga tama sa katawan. Sure ka ba? Nakakayanin pa ng edad natin yan? Oo naman! Pagpunta nga natin ng Davao, para magbubuk tayo ng Mount Apo Yun yung nalalaman kong nababasa ko sa utak. Sabi ko pupunta lang ng Davao, walang Apo! Ay, si Dodong hindi pa nakakakit ng Mount Apo yan. Si Dodong magaan yun. Kaya natin yan. Mal! Halika dito, dali! Matutuwa ka dito, matutuwa ka. Okay! Come here! Halika dito, dali! Natatakot sa tao Apat sila. Ay! Hi! Sa ganda ng spot natin, makakapagpahinga tayo na maayos nito. Hindi ka pumasok dun dito. Paano kasi? Mga back days pa yun Ngayon, tayo ngayon? Nam days. Pupuntahan natin ang bawat lugar nang hindi tayo nagmamadali. Kung dati, puro pastro, ganyan. Nadadaanan natin yung isang lugar, pero hindi natin nananamnam yung lugar. Ngayon, ang ginagawa natin, iba na. Di bali mabagal. Basta, naramdaman natin, mas nanamnam natin yung lugar ng mga pinupuntahan natin. Team Kalmado na tayo ngayon, guys! Magluluto tayo ng simpleng hapunan natin ngayon. Kung ano man yung mga kakailangan natin, mabilis lang tayo makakabili ng mga padagdag na kung anong pwede natin kainin o lutuin kasi nga malapit lang naman tayo sa bayan. Kami muna ang natira dito dahil ang kaibigan natin si Katipay ay pumunta muna ng bayan para kunin ang ibang mga gamit niya. Kaya habang wala siya, magluluto na kami ng hapunan. Simple setup lang. Ang ganda ng view natin.
Ano bang specialty mo, ma? Bakote. Kasi yun yung pangako ko sa kanya nung tayo nagkita-kita. Kasi dati, di ba, siya naman yung nagluto sa atin ng bulalo. Sabi ko ngayon, kami naman ang magluluto para sa'yo. Namiss kong suot mo yung jersey mo Suot natin kahit hindi na tayo motovlogger. Singaporean soup na tutunan ni Prisha sa Singapore nung siya ay nagtatrabaho pa dun sa Singapore. So, pinagluto niya ako dati. Sarap na sarap ako. Ngayon, kapag pumupunta kami sa mga iba't ibang lugar, hindi naman kahit hindi sa camping, sa mga yung mga para mga extended families natin na nag-i-invite sa atin minsan makisleep over tayo o mag-dinner, di ba? Pag bumabalik tayo, lagi mong ina-offer na niluluto mo palagi ito. Masarap ito. Eh, syempre, chef si Kuya Katipay. Yun ang challenge mo ngayon. Yes. Kasi ang ipagluluto mo, magaling din magluto. Kaya nga eh. Oh. Alam mo sikreto para masarapan siya? Lutuin mo lang na may pagmamahal. Okay. Ba't ako magluto? Walang pagmamahal pero masarap. Joke lang. At sinimulan na nga lutuin ni Prisha ang kanyang specialty para sa kanyang Kuya Katipay. Ang bango na niyan, mahal. Ha? Tikman mo. Matamis ba ang cinnamon? Hindi ko alam. Si Prisha, medyo kinakabahan na sa kanyang niluluto. Maliban sa alam niyang magaling magluto ang kanyang Kuya Katipay, yung mga sangkap niya, hindi kumpleto. Marami kasi talagang sangkap ang lutong to, pero kulang-kulang yung mga nabili namin sa palengke. Level up. Room for improvement. Hindi, masarap, mahal. Masarap. Nagtataka lang ako kung bakit matamis pero wala ka nalagay na sugar o any... Wala tayong sugar dito Ano yung katas nung ano? Siguro yung cinnamon. Matamis ba ang cinnamon? Tikman mo, ayun Tikman nga natin. Ayun Kundi lang naman yung nilagay mong cinnamon, di ba? Oo, tikman mo siya. Hindi naman. Eh, paano tumamis yan? Bakit siya tumamis? Pero masarap siya. Hindi ko sinasabing hindi masarap. Wala akong nilalagay dyan. Ayun lang naman. Kita mo naman. Hindi ko natatamisan. Hindi. Baka sa panlasa ko lang. Gara ng lasa ng cinnamon? Lasang ano yung nilalagay sa mga sapatos? Yung mga bilog? Pag hindi luto? Hindi. Yung para sa mga Hindi, ipis? Mothballs? Oo. Alam kong kinakabahan lang siya, kaya wala akong ginawa kundi pagkaanin ang pakiramdam niya. Kasi alam mo, Mal, may mga kanya-kanyang taste buds ang mga tao. Hindi pare-pareho ang taste buds ng mga tao. May mga tao na normal lang sa kanila yung panlasa mo, pero pag pinatikim mo sa iba, matamis. Tama lang sa'yo, maalat sa iba. So paiba-iba talaga. Hindi mo maano yan. Welcome back! Let's go! Sabagay, last camping natin, tagilid din yan eh. Mas maganda kayo natutulog na nakagano. Hindi na big deal sa'yo yan. Tabingi man, okay na. Bro, kinakabahan na tong si Prish. Bakit? Kasi kanina, sabi niya parang nape-pressure ako na hindi ko mawari kasi yung titikim daw, magaling din daw magluto. Hindi. Kung ano yung panlasa na gusto mong kalabasan yan, yun. Oh, wag ka na ma-pressure. Hindi ko pa naman natitikman yan sa Singapore eh. Ang sabi mo, na-discover mo na si Prisha ay magaling magluto. Oo. Dahil nabisto mo sa nanay niya. Oo. Yan. Kaya magaling ka magluto. Oh, yan. Oh, wag ka nang kabahan. Ang confidence, bumalik na. Ang bango na. Hindi lang muna ilalagay natin gulay. Ako ipapapak talaga ng gulay. Ready ka na ba? Na matikman ang iyong pakote. Dapat ilagay mo dito kung ano yung gusto mong tikim na lasa doon sa niluto. Okay. Anong gusto mo ba reaction nyo? Magsasalita ako o yung reaction lang ng mukha? Mas gusto ko pala yung mukha. Hindi, parehas. Facial reaction speaks louder than words. Parang yung nagpapasubmit ng reaction paper nilagay ng mukha sa
Sigurado ako magtatayo ng kainan to. Pag mga gantong style na... Pinapatikim. Oo, ganito din yung ginawa ko nung araw eh. Durugin mo yung bawang. Ito daw yung bawang. Durugin mo siya sa bawang. Bago ko tikman yan, tikman ko muna ito. Sabaw. Garlic ang nagdala. Ang sa China ko natikman yung gantong, yun nga, may matabang noodles, yun yung sabaw niya. Parang ganito. Dahil hindi ko naman alam basahin yung menu. So hindi ko alam kung anong mga naka-ingredients dito, pero malapit dito sa lasa nito. Kumain na kayo at nang matikman mo na masarap yung luto naman Masarap daw. Oo, totoo. Ay, oo nga, nasa yung kanin natin. Di ba tayo kakain? Ito na. Tara na, kakain na tayo. Hindi, oo, masarap. Pag lalo na yung mas madaming bawang. Yung talagang bawang yung nagdala. Ayan ang pangalan nito. Pareho pa naman tong dalawa na to na no sugar coating sa lahat ng bagay. Totoong bakote talaga yung tawag. Ibig sabihin, masarap. Okay mga first timers, kami magpapahinga na muna. At ituloy na natin ating kwento bukas. Malamig na eh. Oo nga, lamig na. Naglagay tayo ng screen dito. Bukas yung bita natin. Maraming salamat kay Kuya Robert from Japan na nagbigay sa atin nito. Nagregalo sa atin. Magkabilaan yan meron para makapasok pa rin yung hangin at yung mga insekto ay hindi tayo papasukin sa loob. Mga lamok ko yan. Siyempre, red light kapag natutulog sa gabi. Ewan ko, bakit mas relaxing yung kulay pula na nakababad magdamag. Nasa yung ano man, yung Omega Painkiller? Dito. Palagay ako sa... Ang hirap ng nagkakaedad. Sumasakit yung mga kasukasuan, sumasakit yung mga tagaliran, yung mga likod. Ituloy natin ang ating kwento bukas. Tsaka sayang naman kung magpupuyat. Kanina nag-edit ako. Pero sabi ko, kung magpupuyat ako mag-edit, hindi ko ma-enjoy yung pagka-camping dito. Kahit sabihin natin resort ito napuntahan natin. Napakaganda, no? Napakaganda. Yung feeling nung ginagawa natin yung pagka-camping ba sa mga campsites talaga. Kamusta ang ligo mo? Kasama ka muna dito. Teka, palitan natin yung kulay. Extra ako. Oh, kamusta ang ligo? Kamusta ang ligo mo doon? Hindi ko makita yung mapaliguan ko. Madilim. Press ko na matulog. Ay ba? Mas malamig pa. Diretso Naligo kami lahat. Diretso ako tulog na kami. Nag-enjoy ba kayo dito sa Lukban? Ay! Ayan? Ngayon pa Oo. lang. Ngayon pa nga lang eh. Meron pa tayo bukas. Oo, at mga susunod na araw kasi mag-stay kami. Alam mo, sabihin mo sa kanila bro kung bakit. Mag-stay sila dahil in-invite ko sila para mag-stay. Para mapanood nila ang Pahiyas Festival 2025. Yan. So ibig sabihin, ilang araw tayo dito sa Lukban. At first time nga natin na maki-celebrate sa mga lusinahin. Sa mga Lukbanin. I-celebrate ang kanilang yearly na Pahiyas Festival. Nakaka-excite yun. So, speaking of lusinahin, i-shoutout mo na yung mga lusinahin. O sige na nga, nabanggit ko na yung mga lusinahin. Kami kasing dalawa ni Bro Roy, ni Bro Katipay, ay may mga common friends talaga dito sa Quezon, sa Lucena. So, shoutout na, ilan ko nag-shoutout. Shoutout kay Paul Bernales, kay Froy Reynoso, at saka kay Aja Nepaso. Yun. Mga kasamahan ko dati sa ABS-CBN, mga editor sa Small World, no? Nagpapa-shoutout din syempre dun sa kumpare kong Buslog na nasa Hong Kong. Kausap kanina ni Boy P, yung direct from Hong Kong. Shoutout sa'yo, sir. Shout out. Ang balita ko ay magkakaroon ka ng minivan. Tama ba? Ako? Hindi siya? Meron na siya. Meron na siya. Nauna siya sa akin. Sakto yan. Pag uwi mo dito, magka-camping tayo kasi ayoko i-spoil. Ikaw eh. Basta, sir, camping soon tayo pagbalik mo dito. Pag umuwi ka ng Pilipinas. Hindi, dapat i-shoutout ko pala si Dodong. Ay, si Dodong! Dodong! Oh, yung si Col natin, Col. Sige, walang problema. Ilang araw na lang. Hindi kasi natin pwedeng sabihin kung anong paparating sa buhay mo ngayon eh. Maya may 13 na. Yun. Basta, ito hindi na makatulog.
Basta makikita niyo yan. Siya na lang magkikwento sa channel niya, sa Facebook Sa mga page. darating na araw. Surprise! Surprise yun, hindi po namin pwedeng ikwento, pero Subaybayan nyo nakaka-excite. na lang sa page niya and sa YouTube channel niya. Okay bro, sabihin mo na bro, ang iyong Facebook page ulit. Facebook page ko syempre Katipay Lukbanin. yan, Tapos ang YouTube ko ay Katipay Lukbanin pa rin. Shoutout kay Dodong Lagan. Good night bro. Good night sa inyo. Excited na ako, magkakasama tayo. Sige. Tulog na kayo. O, tulog na. Tuloy natin ang kwento bukas bro. Makapahinga na tayo. Hoy, walking tayo bukas. Alas 6 pa lang ng umaga, gising na ako. Dami na naman nagliliparang mga kuwa. Hindi tayo makakapagpalipad ng bro. Bagat tagitin. At first time kong nagkaroon ng malapitang encounter. Ito, mga uwak dyan. Ang laki pala ng uwak. At alam niyo ba kung sino ang nagpangalan sa mga uwak? Hindi mga tao. Sila mismo kasi uwak sila ng uwak eh. Uwak. Ang sarap ng umaga na humahamog ang kapaligiran. Malamig. Pero hindi ako nag-jacket. Nag-jersey lang ako. Kasi para maramdaman ko yung lamig. Kasi di ba napakainit ng panahon? Para maramdaman ko. Malapit kaya natin sa sun. Parang gusto ko lumipad. Makikipaghabulan ako sa mga uwak. Akala niyo hindi ko kayang gawin yon? Yan ang hindi nyo alam. Meron akong kakayahang lumipad. Sample. Keep talking good, keep talking sweet, keep sugar on, baby. I got you good, I got you sweet, got you on hold. My baby knows what I'm all about. Please, huwag niyo ipagsasabi. Ito na yung alternative ko na iniinom sa umaga. Tsaka bago matulog sa gabi. Barley. Pero kung hindi ka mahilig sa berde, wiwirdohan ka sa lasa. Pero ang kagandahan sa kanya, kapag ito ang iniinom ko sa pagtulog, kung natutulog ako ng 9 ng gabi, magigising ako ng mga magsi 7 AM. Pero dati nung hindi ko ito iniinom, natutulog ako ng midnight, 4:30 or 4 ng umaga, gising na ako. Pero ito, kung masama ba yung tulog ko, minsan pag masama yung pakiramdam, pagising mo wala na. Barley. Lasang gatas na medyo mas overpowered na lasang damo. Yung pakiramdam mo kapag ininom mo, parang ano ka, parang kalabaw. At habang inaantay ko sila magising, edit lang muna. 10 kilometers walk. Kakayanin kaya? Isa na rin sa daily routine ko ang araw-araw maglakad, Eh kung kinalang 10 kilometers na nasa Strava mo. mag-exercise. 9.7 pa? Bro, kahapon kumain kami dito. Masarap. Nasubukan mo na bang kumain dyan? Sarado pa nga eh. Tinanong yung may-ari.
3 metro. Dapat talaga kompletuhin yan? Oo. Guys. Yun! Mahal, di ako hinihingal. O, di syempre, ang pet mo na kasi. Solid. Pero kung yung mataba ka, naku. Okay nga eh. Papayat. So ang na-burn natin ay 738 calories. 13,344 steps. Tapos yung elevation niya, 96 meters. Distance, 10 km. Grabe. At dahil nakapag-burn na tayo, magluto na tayo ng agahan. Ano naman tayo ngayon? Log bro? Saka longganisang lukban. Tapos kinaadikan ko yung paglakad-lakad ng malalayo, no? Pero gusto ko yung ganitong katawan, mga first timers. Ang gaan talaga. Diba sa atin, scramble egg? Oh. Ano sa Bombay ang scramble egg? Wala. Meron! Scramble egg. Wow, ang puti ng itlog mo ha, parang di nakakawin. Uy, half to. Ano nga pa? Half shepherd, half. Bro, Ano kailangan? taligod ka. Tingnan ko pa ng sinitlog. Kunti lang. Ganito magluto ng scrambled egg. Kung nanonood ka sa akin, sino nagturo sa akin ng tamang pagluluto ng scrambled egg? Sino? Sino? Hindi ko alam. Nagkada. Kunti Kung lang. nanonood ka sa akin, sino ang taong hindi fan ng Magic Sarap? Ikaw? Correct. Tara. Wala naman tayong choice. Tingnan naman natin kung paano magluto ng fried rice si Bro Roy. Number 1, dapat naka-shades. Pangalawa, dapat wala kang dalang sangkalan. Next episode, ang van life natin ay pupunta naman ng Taytay Rizal. Ang nagluluto ngayon ng aming ulam. Sharon! Lato. Hindi lato! Pako! Pako. Napakasarap naman ng ating hapunan. Bibisitahin natin ang kilalang falls dito na kung tawagin ay Taytay Falls. Parang mga bata!